still gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Come on, let's shout. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Sing, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Let's say, nothing is impossible. Yes, yes. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba na nothing is impossible? Kung naniniwala yan, habang inaawit natin na I believe, punong-puno yung puso natin sa pananampalataya na nothing is impossible with our God. Amen? Sing. 'Cause I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Kung ano yung promise word ni Lord sa'yo? I believe, I believe. 'Cause I believe in you. 'Cause I believe in you. I believe in you. I believe. Mama time, kung ano man po yung promise word ni Lord sa inyo ngayon, kung hawak niyo po yan ngayon, pwede niyo pong hawakan. And kung nasa bag niyo man po yan, paniwalaan po niyo. Sabihin natin na, Lord, I believe na ngayong year na to, matatanggap ko yung individual promise word at yung total promise word mo sa amin ngayong year na tong super abundant grace. Amen? Ngayon palang simula na po natin sa pananampalataya na marireceive natin yun, and nothing will be impossible for God. So I believe, I believe. So I believe in you. God, I believe, I believe. So I believe in you. So I believe, I believe. So I believe in you. So I believe in you. Through you, I can do anything. Let's go. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken.
Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Cause I believe, I believe. Cause I believe, I believe in you. Cause I believe, I believe. Let's go. Cause I believe in you. Cause I believe Cause I believe in you. Cause I believe let's go. I believe in you. Come on, let's give God the best clap offering. Yes, Lord. Hallelujah. Ang sarap, Lord, maniwala sa alam namin na totoo na pangako, Panginoon. Yeah, Lord, ngayong year na to, second Sunday of this year 2025. Alam namin, Lord God, na nagsisimula ka pa lang at alam namin na marami ka pa pong ipaparanas at ipapakita sa amin, Panginoon. And before we start singing again, gusto ko lang po na basahin tong verse na to. Ito po kasi yung panahon na nasulat ko yung kanta na to. Sobrang daming pinagdaanan. Kala ko hindi na lahat mababawi yun. Feeling ko talunan na ako. Feeling ko wala nang pag-asa. Pero sinabi ni Lord, magtiwala lang tayo sa Kanya. At ibabalik na po yung kabuuang pagbawi sa atin. Sabi nga po sa 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? In a count of 3. 1, 2, 3. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob na maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod sa kakahintay. Kasi ibibigay ni Lord sa'yo ang kabuuang pagbawi. Amen. Ang total recovery sa buhay mo. Kung sa tingin mo, nanghihina ka ngayon, bibigyan ka ni Lord ng kalakasan. Kung sa tingin niyo po, yung mga bulsa natin may sakit ngayon. Diba? Bibigyan ni Lord na ng laman. Siksik, liglig at umaapaw. Kung sa tingin mo, sa trabaho mo ngayon, hindi ka masaya, bibigyan ka ni Lord ng magandang trabaho. O kaya ipopromote ka niya sa pag-aaral. Sa tingin mo, hindi ka nag-e-excel ngayon, bibigyan ka ni Lord ng knowledge and wisdom at makikita mo yung distinction ng anak ni Lord na makakayanan mong makasama sa top. Kasi ibabalik ni Lord lahat ng mga ninakaw ng kaaway. Kaya ngayon po sa pagkanta po natin na to, gawin po natin siyang sarili nating prayer. Kung di pa po natin siya nararanasan, gawin po natin tong declaration and prayer kay Lord. Nagtiis sa maikling panahon, mga araw na nasayang, mga araw na puno ng luhang pumapatak, nanghihina na, para bang susuko na. Ngunit ang nagsimulang magtiwala sa'yo at niyakap ang plano mo, ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Kala'y talunan, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos, pero iyong pinuno. Ang puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Iligtas, iniyahon, inayos mula sa pagkakagapos. Nung kami nabasa
binuhos ang pagmamahal. Binigay ang kabuuang pagbawi, ngunit nagtiwala sa'yo at niyakap ang plano mo. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawalan, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawalan, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo na ito ay iyong makakamtan, at ito ay mapapa sa inyo. Minsan paano mang anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo na ito ay iyong makakamtan, at ito ay mapapa sa inyo. Mapapa sa inyo. Ngunit na magsimula tiwala sa'yo at niyakap ang plano mo. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang isang pagbawi. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong binuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ako'y nadapa, pero iyong itinayo. Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong binuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ako'y nadapa, Sa lahat pero ng mga iyong matagumpay, itinayo. anak ng Diyos, Akala'y talo na, pero iyong pinanalo. Ako'y nawala, pero iyong pinunan. Naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, mga matagumpay, manalig kayo na ito
ay iyong makakanta. Oh, ang awiting At ito ito ay mapapa para sa sa mga anak inyo. ng Diyos. Anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin. Hallelujah! Manalig kayo na ito ay iyong makakamta. At ito ay mapapa sa inyo. Mapapa sa inyo. Anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin. Manalig kayo na ito ay inyong makakamtan. At ito ay mapapa sa iyo. May para sa'yo. Come on. People of God. Anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin. Manalig kayo na ito ay inyong makakamtan. Ano man po yan? At ito ay mapapa sa iyo. Come on! Do you believe? Do you believe? Anumang mga bagay ang hindi ninyo sa pananalangin. Manalig kayo na ito ay inyong makakamtan. At ito ay mapapa sa inyo. Oh, yes, in spirit, Lord. Come on, people of God! Mapapa Oh, sa Jesus! inyo. Oh, naniniwala po kami sa mga great things na papatunayan ninyo sa iyong mga anak na patuloy na nananagumpay ngayon. Oh Lord, we will shout your name. Let's shout the name of Jesus. Woo! Sa mga tagumpay, nananagumpay at lumalaban para sa katagumpayang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Let's shout Jesus! Oh, Jesus! Oh, you are victorious in the lives of your people! Hallelujah! Oh, Lord, madapa man kami, ibabangon mo kami. Maghirap man kami, mayayamanin mo kami. May karamdaman man kami, magagalingin mo kami. Oh, Lord, lahat ng kakulangan, kahirapan, ay binabalik namin sa iyo. Alam po namin, babalik na rin mo po ang mga negatibong sitwasyon ng aming buhay into your goodness. Hallelujah! Let's praise Jesus! Woo! We thank you, God! Salamat po sa nakaraang taon! Salamat po sa papatunayan mo sa taong ito! Pero iyong itinayo. Salamat po! Akala'y talunan, pero iyong pinanalo. Hallelujah! Yes, Lord! Ako'y nawalan, pero iyong pinunan. Naubos, pero iyong pinuno. Kung puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuan pagbawi. Ako'y narapa, pero iyong itinayo. Yes, Lord! Akala'y talunan, pero iyong pinanalo. Yes, Lord! Ako'y nawalan, pero iyong pinunan. Naubos, pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Hallelujah! We thank you, God! Salamat po sa kabuuang pagbawi. Nagsisimula pa lang po ang taon, Panginoon. Pero alam po namin, marami ka pong babawiin na ninakaw ng kaaway sa aming buhay. Ngayon pa lang, Panginoon, papatunayan mo ito sapagkat mahal mo ang mga nananatili sa pananampalataya ng mga anak mo. Lord, ano man ang pagdaanan, narito sila, Lord. Kilala mo sila, Lord. Alam mo kung ano pa, Panginoon, na nararamdaman nila at ipinapanalangin nila. Kaya, Lord, maraming salamat po. Kasi po ang mga pangako mo ay pinangahawakan namin. At alam po namin, great things are coming our way, oh God. Hindi
this is the day that you have made for us. And you will show more great things in our lives. Hallelujah. We thank you, God. We give you all our praises, our glory, your glory. All to you, Lord Jesus. Amen and an amen. Hallelujah. Woo. Good morning po. Pakibati nyo nga po yun. Nasa kaliwa, sa kanan nyo. Full house po tayo. Good morning! Yan po yung mga kapatid po natin na makakasama po natin sa langit. Kaya dapat po, yan po yung mga minamahal natin at binabati, no? So, kamusta po kayo? Ang bilis po ng araw na po. Ang bilis-bilis na po ng araw. And sobrang gusto na nating pasalamatan ng Lord kasi unang 2 weeks pa lang ng buwan na ito, parang nararamdaman na natin talaga yung promise word ni God, no? And we will be more excited kasi po, next Sunday po, pakisabi po sa katabi mo, next Sunday, huwag kang mawawala. Dahil next Sunday po, ay makakasama po natin ang ating pong senior pastor, emeritus na si Pastora Malu Galang, dito po sa Cavite. Woo! Kaya po, kung na-amaze po kayo sa ating pong promise word for 2025, siya po mismo ang magbababa sa atin kung paano po nagkaroon ng revelation ito sa kanya through our Pastora Malu para po sa buong churches natin sa SOB. Kaya po, napaka-bless po natin sa unang buwan po ng taon. Dati po kasi tayo po yung lagi nahuhuling mapuntahan dahil sa dami ng churches na natin. Pero ngayon, January pa lang, makakapunta na dito sa Sunday na po ang ating Pastora Malu. Kaya po, wag po kayong mawawala. Huwag po kayo mawawala kasi po masarap po na personal nyo pong maranasan, marinig ang tinig ng Diyos through our Pastora Malu kung ano po yung revelation ni God dyan sa, ano po yung ating promise word this year? Supernatural, super abundance grace. So, supernatural talaga eh. Okay, so ngayon po for further announcement po, tawagin po natin ang ating prime leader na si Hannah Haminal para po sa mga ibang detalye po. Please see our page every day for our announcement po. Thank you po, Pastora. Ayan. At dahil dyan, gusto din po nating batiin ngayong araw ang nagbe-birthday natin na si Pastora Annie! Ayan, ngayong araw po, nagbe-birthday po si Pastora. Ayan. At batiin din po natin yung iba pa pong nagbe-birthday. Ayan, so ka-birthday din po ng ating mahal na pastora, si Sister Cherry Agaw. At bukas naman po, birthday po ni Princess Erica Osona. Sa 40 naman po ay birthday po ng ating Kid Zone, si Jacob Bagnas. Ayan po. At ka-birthday niya din po si Sister Lydia De Guzman. At sa 50 naman po, birthday po ng Kid Zone din po natin, si Crystalline Abesada. At ka-birthday niya din po si Sister Teresita Velasco. At ka-birthday din po nila si Brother Joe Benhate. Ayan, happy birthday po sa inyo. At sa 60 naman po ay birthday po ni Sister Rosalina Erle. At sa 21 ay birthday naman po ni Abigail Bondad. Ayan po. At bukas naman po, ayan, kung birthday po ni Pastora ngayong araw, bukas naman po nagse-celebrate naman po sila ng wedding anniversary ni Pastor Angel. Ayan. Happy anniversary po sa inyo. At sa 90 naman po ay wedding anniversary po ni Brother Glenn and Sister Kim Regendit. Kaya po, kantahan po natin sila ng happy birthday at happy wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you.
po, declaring po yung super abundant grace po ni Lord sa buhay po ninyo. At ganun din po, isama po natin sa prayer ang mga may karamdaman po. Isama po din natin sa prayer ang ating mga leader po, si Sister Lala at si Brother Albert po. Ayan. At ipanalangin po natin yung mabisang paggaling at recovery po sa kanila. At ganun din po sa mga nakalista po dyan sa ating prayer of healing list. At for additional announcement po, ayan po, today po ay final exam ng BCLC students. Ready na ba kayo? Ayan, nakapag-review na ba ang lahat? Tapos na ang bakasyon, matagal na bakasyon, ayan. Kaya mag-ready po mamaya, after po ng service ay may final exam po kayo. At sabi nga po ni Pastora, sa January 19, magbibisita po ang ating Senior Pastor Emeritus, Pastora Malugalang po. At yan po, marami po tayong kinoconsider na mga lugar po, pero antabay lang po tayo sa SOB page po para po kung saan po talaga tayo next week po. Ayan. At ganun din po, ongoing po ang ating prayer and fasting. Ayan. Last day na po natin. Kaya po, naintindihan po namin kung may mga nanghihina pa po dito. Ayan. Dahil po, panay gulay at prutas lang po yung kinakain nyo. Pero, thank God po kasi si Lord po yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ayan. Habang yung iba nagtatrabaho po. At, ayan po, ito po yung ating last day ng prayer and fasting. Patuloy pa rin po nating ipag-pray yung ating prayer item. At ganun din po, yung mga wala pa po na word po, individual word po, ayan, pwede po kayong makakuha po kay Pastor. At taas lang po pala kayo ng kamay. Sino pa po ba wala po? Ayan. Ayan, may bayad na daw po. Pag bumunot daw po, ayan, may mga ano pa po, hindi nakakabunot. And yan, pwede po kayong bumunot po mamaya kay Pastor. At for, na isang bahagi pa po ng ating worship is yung pagbibigay po. Gusto ko lang pong i-share tong verse na to sa Matthew chapter 6, verse 21, sa NIV version. For where your treasure is, there your heart will be also. Kasi ngayong bagong taon po, lagi kong iniisip, ano kayong pwede kong maging goal? And sabi nga po dito, nung nabasa ko to, kung saan nga pala saan ko tinatago yung treasure ko, dun mapupunta yung attention ko, yung puso ko. And ngayong taon, isa sa mga tinetreasure ko po kasi is yung family ko po. And it is my heart to provide for them po. Kaya po naalala ko po, nung Christmas season po, dati po ako yung batang lagi nang hihingi ng pamasko. Ayan. Pero ngayon, ako na yung pinamamaskohan at nagpapamasko. Kaya sobrang blessed ko po sa mga blessing po na binibigay ni Lord. Sabi ko nga, yung ngiti lang po ng nabigyan ko ng pamasko is the best gift na po para sa akin. And yun yung sa family ko po. At ganun din po, isa sa tinetreasure ko po is yung relationship ko kay Lord. Yan yung number 1 na tinetreasure ko po sa buhay ko. And I want to obey Him and trust Him with all my heart. Kaya po, sa pamamagitan po nun, kailangan ko pong maglingkod sa Kanya at magbigay ng may kagalakan sa Kanya. That is why I commit myself this year na 2025 na I will not just provide for my family, but also to the advancing of Kingdom of God. And through our SOB Family Church po yon. Dahil alam naman po natin, di ba, marami na tayong outreaches, and alam po natin na mas dadami pa po ito. Kaya po naniniwala po ako na yung kayamanan na inilalagak sa tahanan ng Panginoon ay nagbubunga. Kaya po magbigay po tayong lahat ng may kagalakan at pasasalamat. Panginoon, tapat ka lagi. Kahit na di ako masunurin, di man ako karapat-dapat, ang iyong ambagan na kapahayan, na ako'y minahal, tinubos, kinilala at inalugan. Kasalang ay murado, buhay ko'y nabago sa iyo, Jesus. Ako ay mapalang na mahal mo
Sa'yo pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mababatayan ang pangako ng Diyos. Walang hanggan, di matatapos. Di ka nagkukulang, sobrang saga ng biyaya. Yes, amen. Tayo po tayo. I-declare po natin yung declaration for today, no? Para sa ating fasting, for our last fasting day. So, sabi nga in Psalm 65 verse 11, Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. Ito po yung ating declaration. Sabay-sabay po tayo. Count to 3. 1, 2, 3. I decree and declare that 2025 will be crowded or surrounded with the superabundant grace of God. In Jesus' name, Amen. Yan. Sa Tagalog, aking dinadalangin, dinideklara ng taong 2025 ay dadagsain o paliligiran ng sobrang saganang biyaya ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Sige po, tayo po yung makakaupo. Actually, tama po yung sinabi ni Hannah kanina. Medyo nahirapan po tayong kumuha ng place. Ang dami po namin kinonsider, inikutan. Ang problem po natin hanggang 100 packs lang po o persons. Tayo po ay aabot ng almost 200. Because ang Karisa po ay SOB Karisa na ngayon po ay magiging SOB Tansa ay 60 to 70 po ang kanilang delegado. So, 4 na jeep po sila. So, then ang ating pong GMA outreach po ay nasa at least 20 to 25. Tayo po nung Christmas party o Christmas celebration natin o fellowship ay umabot po tayo ng 135 to 440. So, yung kaya po kami ay na problema dahil karamihan po ay hanggang 100 packs na hanggang 100 persons lang ang pwedeng i-accommodate. Yung ating pong ginanapan ng ating dibu, yung ating 18th anniversary sa Casa Daisy, hanggang 120 lang daw po ang capacity. So may mga inikot po kami pero mamaya po may pa-finalize po kami. So bibigay po poll po kagad natin. Pagka i-finalize po yun, ipo-poll kagad natin sa page and through your mentors, so silipin niyo po sa inyong chat group kung saan po yung final na venue. Pero definitely, meron po tayong venue. Yan. Actually, pre-repair na po namin to in case na talaga wala tayong venue, ay dito po tayo, magsisiksikan po tayo. Pwede po nakatayo na lang tayo, buong service. Yung mga senior citizen lang paupuin natin. Pwede ba yun? Buong service nakatayo tayo. Imagine mo 200, paano kakasa 200 dito, di ba? So, ayan, papagawa po ko ng lubid, yung iba nakasabit na lang para... Pero masarap na problema. Amen. Palakpakan po natin sa mga sarili natin. Ang sarap na problema dahil ibig sabihin, our number is growing, no? So, especially by next year, I think mas matindi ang problema natin by next year kasi nadadagdagan ng ating mga outreaches, mga life group and Bible studies. So, baka by next year, lalong problema po natin. No? Although masarap na problema po yun, kisa yung kakalug-kalug po tayo dyan. So, glory to God for that. No? Okay, so yun po, wag po tayo mawawala this coming Sunday because para fresh na fresh po nating matanggap yung word na i-explain ni Pastora kung bakit yun po yung ating word for this year. Kasi ito po ay bunga ng panalangin and vision ng Lord na binibigay para sa atin. Nakaraan po, ano po ang ating word nakaraan? Open doors. Okay, so tayo po, nag-open doors na po tayo, no? So ngayon po, super abundant grace naman. Ayan. So sabi doon, maapaw, matindi. Kaya yung word po natin na hawak, no? Patuloy natin, deklara sa buhay po natin yan. Hindi po simple pinabunod lang po kayo. Hindi po tayo si Madam Auring o sino mahuhula. Yan po ay word ng Lord binigay sa inyo. It's up to you. Nasa inyo po yung kung yung po ay mabibigyang
buhay. Amen. So, kamusta po tayo sa ikalawang linggo ng 2025? Na-excite ba tayo? Kinikilig ba tayo? Yung sa mga nag-fasting po, nandiyan pa po ba kayo? Ayun, yun. Okay, so, ayan. So, sa fasting po na, mga nagpa-fasting po, no? Mamaya po, pwede na po tayong mag-lunch. Ayan. Tamo, ngayon lang sumigaw kasi gutom na po yung mga yan. So, amen. Praise God. Actually, kadalasan po yung birthday ni Pastora, fasting eh. So, ngayon po, medyo kalahati nung kanyang birthday fasting. So, yung birthday po niya, anniversary namin, tapat ng fasting lagi. No? So, amen. So, tuloy po natin yung, kasi ang sarap na itong taong ating pagpasok, baon po natin yung comfort, baon po natin pangako ng Lord, baon po natin yung matinding mensahe mula sa Panginoon. Nakaraan pong ating tinakil is about the blessing, kung paano ang blessing ng Lord ay sumaasa sa atin. Ngayon pong taong ito, sa ating pagpasok ay ating pong kapitan yung ating Good Shepherd. Yan, ang ating dakilang Diyos na ating mabuting pastol. Yan. Sabi nga sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over." And in verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ngayon po, basahin po natin Tagalog. Sabay-sabay po natin. Kayo po bumasa. In count of 3. 1, 2, 3. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. So sumati ng pagpapalang Diyos sa kanyang mga salita. Sino po dito ang na-monitor nyo at nasaksihan nyo po yung sunog sa Los Angeles? Wow, grabe no? Maraming spekulasyon, maraming mga sinasabi na bakit kaya nagkaroon ng ganun matinding wildfire? No? Imagine mo, ang daming mga celebrities, mga sikat na tao na nakatira po doon, no? Ang ngayon po ay naapektuhan ng matinding tinatawag nating sunog. Merong ibang nagsasabi na yun daw po ay ilang days after ng tinatawag nating Grammy Award ba yun? Isang award body. Golden Globe Award, ilang days after ay nangyari po yun. So, meron sinasabi doon na may portion daw doon na ginawang katatawanan yung God the Creator, na walang man lang na bumanggit or parang, so, pwedeng may connection, pwedeng wala, pero definitely it happened. Nangyari po ito. So, ibig sabihin, wala talagang pwedeng manghawak sa ating buhay, kundi talagang tayo dapat kumapit sa Diyos po natin na ating manlilika. No? Imagine mo, kahit ganong katindi yung bahay nila, ganong ang amount ng bahay nila, wala po silang nagawa para iligtas yung kanilang gamit. No? Kita mo, yung mga may Filipino,
may mga celebrities na talagang umiiyak dahil siyempre sa tagal ng kanilang ginawang pagsusumika para maitayo yung bahay na yon. And yung pag sinabing Amerika, hindi mawawala ang babanggit ang Los Angeles. No? Kaya nga yung Lakers, di ba? Ang tindi ng Lakers, no? Los Angeles, na kung saan, dito rin po isang lugar na magharabong lugar, and marami din pong gusto pumunta dito. Para all of a sudden, wow, ang tindi nangyari. So, ibig sabihin, anytime pwede talaga may mangyari sa buhay natin. Pero sa bagay po, ang gusto ng Lord sa atin, magtiwala tayo sa Kanya bilang mabuting pastor. Kaya nga po ating binigyan din ngayon nung linggo, yung word na January. No? Receive the blessing. Pero ngayon, gusto ko po i-share po sa inyo, January. Huwag ka na mag-worry. Instead, find satisfaction in the Lord. Simulan po natin na masatisfy po tayo sa Lord. Amen. In Psalms 23, ito po ay nilalaman ng short yet beautiful portrait of our relationship with God. Pag binabasa po natin to, every time binabasa natin to, maybe more of us, medyo merong kilig, no? Pag hinabasa mo, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking mabuting pastor, iniingatan niya ako. At ang ending, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Imagine mo yun, no? Surely, goodness, tapos surely pa. No? Goodness na, surely pa. Siguradong goodness ang lalapit sa iyo o sasama sa iyo all the days of your life kapag ikaw ay nandoon nakakapit sa Good Shepherd. No? So, it promises comfort and protection to those who remain close to the shepherd. Pero of course, itong pangakong ito, maranasan natin kapag po tayo ay nandoon sa matinding relationship doon sa ating Good Shepherd. And demonstrate how our spiritual needs are met in the Lord. Yan. So, ito pong Psalms 23 ay halos parang John 3:16. Kaya pag tinanong mo, anong verse mo? Either John 3:16 or Psalms 23. Kasi napaka-famous at napaka-familiar nung text na ito o ng mga talatang ito. So, yung psalm was written by the would-be king of Israel. Ang sumulat po ito ay si David, the son of Jesse. Hindi pa yan. No? So, who spent much of his early life tending to the sheep of his father. Yan. So, kaya makatap natin, sabi natin, ito po ay short yet beautiful portrait of our relationship with God. Kaya dapat tayo po ay manatiling close sa ating Good Shepherd. Yan. So, kaya dapat mong tayo. Interestingly, it is written not from the perspective of David as the shepherd. Hindi po si David ang shepherd, but from the perspective of a sheep. Nung time na yon na sinusulat niya ito, siya po ay tupa. Hindi po siya shepherd. Kaya sabi dito, and his relationship with the shepherd. Ang gusto niya bigyan din dito, bilang ako'y tupa, inikilala ko yung kahalagahan ng aking pastol. Yon. So the idea of the sheep and shepherd relationship is taught in the Word of God to describe the relationship between believers and their heavenly Father. In Psalms 95 verse 7, sabi niya, for He is our God, and we are the people of His pasture. Tayo po yung kanyang pasture, yung kanyang pastulan. And the sheep of His hand. Today, if He will hear His voice. Yan. So, inibigyan ko lang po kayo ng ilang konting background bago po bigyan yung ilang mga puntos, no? So, let me remind you what sheep are like. Tingnan po natin, check po natin, baka tayo po itong mga sheep na ito. Nagkaroon tayo ng karakter na sheep. So, okay? Una, ang sheep daw po ay stubborn. Matigas ang ulo. Nandito po kaya siya? Okay. Sheep can get easily lost because they tend to go their own way. Kaya yung sheep, madaling maligaw kasi yung sheep matigas ang ulo. Gusto lumakad na sariling lakad. Parang ang dami nag-left the group. So like sheep, believers have a tendency to go their own direction rather than follow the divine shepherd's plan. Ayan. In Psalms 119 verse 170, I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandments. No? Ang tupa daw po matigas ang ulo. Tinan mo yung katabi mo kung
Tupa basa o matigas ang ulo? Okay, pangalawa. Check natin. Yung sheep daw po are smelly. Ay, sorry naman. Okay. Maamoy. Sheep do nothing to cleanse themselves. Because yung sheep po kasi, hindi daw po niya kayang paliguan ang sarili niya. Kaya may amoy siya. No? So, ang kapal ng balahibo niyan, hindi siya naliligo mag-isa, so mabantot siya. Kailangan niya ng tupa para maglinis sa kanya. They do not bath, roll, scrap, or lick. Hindi ang gaya ng pusa. Yung pusa, nililiguan niya sarili niya, hinilamusan niya. Kahit laway niya yun, pero hilamusan niya sarili niya. No? So, they remain filthy until that shepherd finds a way to clean them. So, kaya, lumilinis lang sila kapag yung shepherd nandiyan na. The same is true with Christians. No? Listen. We cannot cleanse ourselves without the help of the Lord Jesus Christ. Amen. So, kailangan po natin yung shepherd. In Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Kaya, yung salita ng Panginoon, no, binibigay po sa atin, ito po ay bahagi ng kanyang paglilinis din po sa atin. Kaya mayroong correction, may direction, ay meron tayong tinatawag natin mga pangakong Panginoon. Pangatlo, sheep are irresponsible o responsible. Ang tupa daw po ay responsable. Kaya that's why sheep need the guidance of the shepherd for food and protection from harmful and poisonous weeds. Yun daw po kasi tupa, lahat ng makita kinakain. O kung tignan yung katabi mo, minsan choosy din naman yan eh. Oo. Pero paghandaan, wala. No? Choosy din naman yan. So, lahat kinakain niya. Kaya ang tendency, makakain siya ng damo na lason. O may mga tinik. So, they will eat anything. So, similarly, again, tayo mga believers, have a propensity for eating up the latest trends and Christian cures. Nakita nyo, even tayo mga Kristyano hindi tayo exempted May tendency kumain tayo ng mga uso ngayon. Buti nga, wala pa tayong kabataan nagpapalda ngayon Umuuso ngayon, yung lalaki nakapalda na Di ba? Nung JS nakaraan, yung mga party ng mga kabat ng eskwelahan, kung nakapalda, hindi mo na malaman kung sino lalaki at babae nakapalda No? So may tendency, kainin natin lahat ng bagay. Sa mga kabataan, lahat ng games, lahat ng palabas, lahat ng manakita sa Facebook, may tendency i-absorb. Pero hindi lahat na yun makakabuti. Kaya kailangan po natin ng shepherd. Kailangan po natin ng mag-guide sa atin. So sabi nga dyan, for eating of the latest trends and Christian cures, when what we really need is to find our guidance for life in the Word of God. Kaya sabi sa Psalms 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lalo na, kung ang mga tao hindi nagbabasa ng Bible, may tendency maligaw. Lalo yung mga young people, huwag niyong hayaang laruin ang kasalanan. Pag nilaro niyo yan, naku, kayo lalaruin yan. Di ba? So ngayon, inaagaw ang atensyon ng mga tao ngayon, ng mga maraming mga palabas, mga kung ano-ano. Pero, dapat wag natin bibitawan sa salita ng Panginoon. Wag natin bibitawan nung tayo ay magbabad sa Panginoon. Kasi napakadali po nating dali po nating makuha ng mundo. Kasi ang sarap po ng ino-offer ng mundo actually. Sa totoo lang po, ang sarap na ino-offer. Pero yung sarap na yon, pansamantala lang, ang ending ng kaparusahan. So in the first verse of Psalms 23, nandiyan pa po ba kayo? We learn that it is possible to live free from wants. No, ito yung binibigay diin ng Psalms, no? Yung pangangailangan natin, no? Ay wag natin hanapin sa mundo kasi ang Diyos magbibigay nito. So most people in our society are consumed with the idea of getting more and bigger stuff. Ang mundo ngayon, ang naiisip, gusto ko ng ganito, gusto ko ng mayaman, gusto ko ng daming pera, gusto ko makabili ng ganito, gusto ko ganito, etc., etc. Pero tinan po natin, yung nangyari sa Los Angeles. Hindi po masamang mangarap, hindi mo masamang magpundar. Pero wag po tayong yung buhay po natin, doon lang natin ilagak. Dapat bigyan natin ng pansin yung spiritual life natin. Kasi sa isang iglap, pwedeng mawala lahat yan. No? Di ba?
Naranasan din naman po natin yon. Hindi lang wildfire nangyari sa atin. No? Nung nawasak lahat ang gamit natin dito, ang tagal natin pinundar, unti-unti natin kinukumpleto, all of a sudden, isang iglap na wipe out. Ibig sabihin, anumang bagay na meron tayo pwedeng mawala. Lakas, talino, meron tayo pwedeng isang araw, tulala ka na lang. Kaya dapat po tayo, tumapit tayo sa ating shepherd. No? So, you will never find true satisfaction until you learn to accept what God wants you to have and you become content with Him. Yung satisfaction, wag po natin hanapin sa mundo. Ang satisfaction hanapin natin sa ating shepherd, sa ating Panginoon. No? In Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for He has said, I will never leave thee nor forsake thee. Doon tayo kumapis sa nangako, di tayo iiwan, di tayo pababayaan. So, ito ang dahilan kung bakit kailangan po natin ng shepherd. Kasi ang tupa po, stubborn, irresponsible, smelly, ibig sabihin, di natin kaya linisin sa sarili natin. Ang ilang panahon na natin sinubukan na magbago. No? Kaya may kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yung katabi mo, minsan kinanta rin yan eh. Di ba? Iba naman, gusto kong ngumiti, pero bakit di ko magawa? Kasi ang sugit mo talaga noon eh. Di ba? Gusto kong magbigay, pero hindi ko magawa. Ang damot mo eh. Di ba? Selfish ka eh. Pero nung tayo tumanggap sa Panginoon, nag-change yun. Kaya natin gawin. Kaya mo nang ngumiti ngayon. Kaya mo ngitian yung katabi mo. Kaya mo magpatawad. Kaya mo na magmahal. Di ba? Yung patience mo, humaba na. Dati, konting bagay lang. No, yung bahay niyo parang lugar ng mga dragon o lugar ng mga dinosaur. No? So, pero praise God. Because natagpuan tayo ng shepherd. Ginabayan tayo ng shepherd. So, therefore, we must find our satisfaction in the Lord. Pero ang tanong, how? Sabi niyo po, how? Okay, paano kaya yan? Una, by trusting the shepherd's position. Para po tayo ay makaranas ng satisfaction sa ating good shepherd, una, kilalanin po natin yung kanyang posisyon. Sino ba siya sa buhay natin? Hindi po natin maranasan yung satisfaction na yan kung hindi natin isasetan yung life natin sa posisyon na kung saan meron ang ating Diyos, ang ating shepherd. So in verse 1, sabi nga doon, ano sabi kanina doon sa verse 1? Okay? Sabi doon, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kaya kung siya po ang ating pastor, hindi po tayo magkukulang. Ibig sabihin, pag tayo nagkukulang o na minsan nagiging kulang-kulang, ibig sabihin, hindi tayo nakakonect sa shepherd. O tinamay katabi mo, nagkukulang ba yun o nagkukulang-kulang? Yung pagkukulang kasi more on material, pero yung kulang-kulang, ewan ko yan. O, tinan mo katabi mo, baka mamaya, kinukulot niya sarili niyan, mag-isa, ganun na yan, no? Kulang-kulang na yan, okay? So, ibig sabihin, baka hindi nakakonect sa shepherd dyan, sa pastol. So, yun ang pangako ng una, di ba? Pangako sa verse 1. Kaya sabi doon, by trusting the shepherd's position. Meron ako nabasa na isang modern na Psalms 23, na ang ganda rin siya. Gusto ko lang share sa inyo, no? Sabi nila sa Psalms 23, the Lord is my programmer. I shall not crash. He installed this software on the hard disk of my heart. Wow. Sa mga take-in, mga magaling sa computer, all of His commands are user-friendly. His directory guides me to the right choices for His name's sake. Even though I scroll through the problems of life, I will fear no virus, for He is my antivirus. His firewall protects me. Wow. Di ba? Galing, no? So, actually, siya pong ating antivirus. Para hindi tayo tamaan ng kasalanan, copy tayo, magpa-loading tayo ng antivirus sa ating Diyos na antivirus, no? Para lagyan tayo ng firewall na pag-protect sa atin. So, sabi doon, He prepares me, before me in the presence of my enemies. His help is only an instant message away. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and my file will back up and save forever.
Amen. No? Ako nagtatanong kay Iman, anak, hanap mo nga ako ng backup kasi no, minsan hindi ka makapagtiwala na yung laptop mo ay forever eh. Kaya kailangan yung mga documents mo. Actually, tayo po, dami natin na walang documents eh. Nung na-hack yung ating yung page po natin. Yung mga dati nating video nung pandemic, yung mga performance natin, everything nawala po yun. Kaunti lang nakuha natin. No, so sa dami-dami ng hinahandle ng Facebook, hindi tayo maasikaso. Kung pwede mo i-request na baka maibalik, kaya lang isa lang naman tayo doon sa dami-daming tao. So sayang. Sabi ko, sana makapag-backup ako eh. So nagtanong ako, ang mamahal ng backup. Kasi nga, napaka-importante niya para yung documents mo doon sa-save. Kasi pag nawala yun, hirap nang balikan. So, parang gano'n si Lord, no? Ang kagandahan dito, sabi doon, and my life will back up and save forever. Yung bagay na meron tayo na kanyang nilagay, na dinesign niya, at yung plano niya, hindi ito makukurap. Kasi ilalagay niya na ito ng selyo. Ito ay panghabang buhay. Amen. So, sabi nga, in Psalm 23 verse 1, notice the phrase, is my shepherd. Okay? Magkaroon tayo ng konting Bible study. Is my shepherd. Grammatically speaking, there are two key words in this part of the verse. First, the present tense verb, yung word na is. Ano kaya ibig sabihin ng is na yan? Some try to live on and only testify to past experience with God. Sabi niya, the Lord was my shepherd. Pero actually, hindi iba yung the Lord is my shepherd dun sa word na the Lord was my shepherd. Yung other naman, others only plan to get close to the Lord. Shepherd in the future. Kaya ang sabi niya, the Lord will be my shepherd. So dito, kita natin dito, yung una, tinatry na iba na sabihin na only testify to past experience with God. The Lord was, tatapos na. Ito naman, the Lord only plan to get close to the Lord. Plano pa lang niya. In the future, the Lord will be. Parang, sana, maging shepherd ko siya. Yan, will be. Okay, next. Yet David plainly stated that the Lord is my shepherd. So, hindi po siya pangarap lang, hindi siya natapos na, kundi siya ay dapat noon, kasalukuyan, at sa hinaharap. So this means two things. Una, right now, the Lord will care for you and protect you today. Pangalawa, right here, you don't have to go someplace else to get into the shepherd's care. He will care for you and protect you right where you are. Ito ang gandahan kapag ang Lord is your shepherd. Kahit anong panahon, nandyan siya. Kahit saan ka, nandyan siya. Because the Lord is your shepherd. Nag-get po ba natin? So, yung pagkakaiba ng was, yun ang pagkakaiba ng tinatawag nating is doon sa was, at pagkakaiba doon sa tinatawag nating the Lord was my shepherd and the Lord will be my shepherd. Yung will be kasi wishing pa lang eh. Parang, I want to be your wife in the future. Pero hindi. Ito, dapat ay ngayon nararanasan natin. In Exodus chapter 3 verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. Tagalog ko na lang babasahin. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So, second, the personal pronoun my. Kanina is. Ngayon pag-uusapan natin yung my. The Lord is and the Lord is my shepherd. Natinang po natin ito. Notice that David did not say the Lord is a shepherd. Hindi niya sinabing the Lord is a shepherd. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd. For that makes him one among many. Who or what is your shepherd? Kasi pag sinabing the Lord is a shepherd, pwedeng item siya or para bawa, what is your shepherd? Your job. Yan ang shepherd mo, family. Sabihin, diyan ka kumukuha ng security o diyan ka kumukuha. Pero iba dito. Also, he did not say, the Lord is the shepherd. Di naman sinabi niyang, si Lord ang pastol.
So, ibig sabihin, pwede mong kilalang, siya ang tatay ko. Pero walang connection. Dito, napaka-importante, the Lord is the shepherd. For that makes him but impersonal. Pag sinabi mong the Lord is the shepherd, walang connection. Pero dito sinabi, he did not say the Lord is our shepherd in general. Idadamay ko kayo. Paano kung wala naman kayong connection sa Kanya? Halimbawa, tatay niyo akong lahat. Hindi naman lahat may connection. Di ba? So, isabihin, dito, makita natin dito, the Lord is our shepherd, for that makes Him relate to me, parang I'm only one among many. Pero hindi po yun ang gusto ng Lord. Ang sabi niya doon, the Lord is my shepherd, is your shepherd. Meron kang personal connection sa Kanya. Meron kang connection sa Kanya personal. Okay? Kaya meron kang kumpiyansa sabihin, the Lord is my shepherd. Ito yung tatay ko. Tatay ko siya. Hindi tatay namin siya. Tatay ko siya. Mas intimate, mas personal. Si Yahweh aking pastor, hindi ako magkukulang. So ano ibig sabihin? He is a personal shepherd. He is a personal shepherd actually. In verse 1, the Lord my is the most important word in the psalm. The Lord is a shepherd. He is the shepherd, but until you accept God's gift of salvation, He is not your shepherd. Walang kaduda-duda, siya yung shepherd. Kaya lang, kailangan mo siyang tanggapin para maging my shepherd. Until you can say, the Lord is my shepherd, it is meaningless. Once you can say, the Lord is my shepherd, then you can say, I shall not be in want. Get po ba natin? Kapag kumpiyansa ka na sabihin siyang aking mabuting pastol, saan pa na maranasan na hindi ako magkukulang? Kasi yung pastol na yon, may connection na sa atin. Makakakilos sa atin. May magagawa sa atin. Amen? Okay, nandiyan pa po ba kayo? So, dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong natakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So, nandoon yung assurance niya eh. No? Assurance na kung saan itong shepherd na ito, kasama sa lahat ng panahon. Siya yung shepherd for all season. Para kay David. And maganda dito, nare-recognize din niya yung tungkod at pamalo. Positively, ito'y aking gabay at sanggalang. Sa mga napapalo, ano po ang dating sa inyo pag napapalo? Galit kayo sa nanay nyo, galit kayo sa tatay nyo. Sa mga napapalo ng mentor, nasaway. Pakikpit ng mentor na ito. Pakailamero. Di ba? Pero siya, positive. Yung pamalo at tungkod, para sa kanya, gabay at sanggalang. Sanggalang, ibig sabihin, shield. No? Kaya meron siyang pamalo, kasi pag mali ka, kakawitin ka niya. Sabi nga natin, ang tupa, matigas ang ulo eh. Parang sometimes, yung katabi mo, kailangan kawitin. Kaya yung mentor nyo, mahilig mga lawit yan eh. Oo, nasan ka na? Oo, ba't nawala ka na naman? Ba't wala ka ng linggo? Ang kulit yan, di ba? Ang hirap mangulit. Hirap. Pero, dahil mahal ka, kahit mahirap, pastor, mangangalawit pa rin ako. At text ka, see you on Sunday. See you ganito. See you. Puro see you na nga lang kasi hindi pa kayo nakikita. Nakita nyo? Napansin nyo ba? Minsan yung conversation, dami see you, see you, see you, see you. Ibig sabihin, kaya see you, see you, see you, hindi pa kayo nakikita. Subukan mo makita kayo, matitigil yung see you. Sabihin lang sa'yo, I love you. No? I care for you. Tama. So, yung tungkod at pamalo ay gabay at sanggalang. Dapat positive. Then, he is a protecting, sabi nga yan, he is a protecting shepherd. God does not promise that we will not go through difficult times.
But He has promised to go with us to those hard times as we go. He protects us. Hindi sinabi wala nang problema, wala nang pagsubok. No, hanggat tayo pinabubuhay, may mga pagsubok, may problema. Bakit kamo? Kasi yung mundong ginagalawan natin ay problema. Sometimes yung katabi mo, may problema. Kinabahan siya, sabi mo, problema. May problema. So hanggat yung katabi mo may problema, malamang pati ikaw, may problema. No? Habang tayo nabubuhay, kanina lang, ang dami na problema, ano bang susuot eh? Pastora na, ang dami niyang pinagpilian doon, nakadaming nakahangin doon, no? O, pag akyat niya kanina, sabi ko, parang bumaba yung anghel, eh. Natapat pa sa kanya yung ilaw, talagang umilaw yung damit niya, eh. Oo. So, sabi nga ni Pastora kanina, habang dumaandar kami, pwede siya makatulong sa MMDA, eh. Glow in the dark, no? Hindi naman halata siya may birthday, di ba? So, pag-akyat niya dito, eh, sakto, ewan ko, yung mga nasa liwanag, kung talagang sinadya, biglang gumanon yung liwanag, umilaw siya, eh. Oo. Parang nakakita ko na sa Laginto, alibangbang sa Laginto, no? Oo. O alitap-tap, no? Parang umilaw siya, eh. Parang yung spotlight talagang umano sa kanya, eh. Sabi ko, wow. No, di ba? So, He is a protecting shepherd. No, hindi sinabing walang problema. Sabi niya, sasamahan niya tayo. Kasi alam niya, may problema. Ang diablo kasi hindi titigil yan. Pero sabi niya, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita, ilalabang kita. Because He is our protecting shepherd. Then, sabi doon sa verses, kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakilaman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ito masarap sa Psalms, pag binabasa niyo yung Psalms. Either parang kumakanta, parang tumutula. Ramdam na ramdam mo yung pagiging mula sa puso, no? Kabutihan, pag-ibig mo'y sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakilaman sa bahay ni Yahweh mananahan. Naalala ko yung nung araw, nung medyo bata pa ako, estudyante ako, yung balagtasan. Hahawiin ko nga, aking itataas. Ano? Tabi ng tanghalay, aking ibubukas. Eh, ikaw yung sa gitna, ang tawag doon, yung body, ikaw. Di ba? Merong, ito yung side na ito yung puntos na ito, pero ikaw yung gitna, ano tawag doon, body? Sa gitna? Yan. Tanungin niyo lang po sa kanya, kasi mga inabot talaga niya yun eh. So, He is a permanent shepherd. Ito mga ganito, He is a permanent shepherd. Hindi siya yung shepherd mo lang ngayon, pero mawawala next day. He is a permanent shepherd. In Psalms 23 verse 6, God does not stop shepherding us. If we wander off, He will come find us. The Lord will always be my shepherd. And because of that, I will dwell in the house of the Lord forever. Yung napakatinding kumpiyansa ni David. Sabi niya, itong pastol na ito, na aking pastol, ito'y panghabang buhay permanente. Kaya talagang sa kanyang journey bilang king, siya humuhugot ng tapang. Listen, only when you fully understand that you belong to the shepherd, will you find true satisfaction and peace. No? Only when you fully understand that you belong to the shepherd, which is our Lord Jesus Christ, you will find the true satisfaction and peace. Sino po dito, naranasan na po niyo yan? True satisfaction and peace. Sometimes may mga kumakalas pa ng konti, pero malaki ng porsyento sa ating buhay, na madali po tayo makarecover sa mga bagay-bagay kasi nakikita natin yung glory ng Panginoon. Nung Wednesday, kung nandun po kayo nitong Wednesday, nag-testimony si Brother Julie, no? Na kiniwento niya yung nahuli sila sa laot. No? Siyempre, laki ng multang binigay sa kanila. Na-rema sa akin yung testimony niya, sabi niya, nagpe-pray naman tayo. May nagsabi sa mga kasama niya, baka ano tayo, hindi, nagpe-pray naman tayo. Nahuli sila. Ano sa tingin niyo ang kanilang ang pwedeng maramdaman doon? Magalit sa Diyos? Sisinan Lord? Lord, nagpe-pray naman ako. Hindi. Ang ganda ng wisdom nila. Kahit nagpe-pray ka, kung nasa mali ka, tatamaan ka pa rin ng consequence. Ang nakita nila doon, kahit nagpe-pray ka dapat, tumatama ka rin sa ginagawa mo. Amen. Amen. Kaya maraming nananalangin sumasablay. Bakit? Hindi umukunek, hindi tumutugma yung buhay.
dapat yung pananampalataya, yung panalangin, saka yung buhay na pinamumuhay, dapat nakakonect sa shepherd. Para hindi ka mapangalo ng kanyang tungkod, huwag kang pasaway. Huwag kang tumingin sa katabi mo, baka magalit sa iyan. Nananahimik na huwag kang titingin. Diretso lang, para hindi kayo... Di ba? So kaya nga, only when you fully understand that you belong to the shepherd, you will find true satisfaction and peace. Pangalawa, and lastly, by trusting the shepherd's provision. Kailangan magtiwala tayo sa provision ng Lord. Sabi nga dyan, when the Lord is my shepherd, I am under His care. Goodness means fills my life, blessing and grace. God fills my life with good things. Wow! And yung loving kindness is God's favor that is not earned or deserved. Again, pinag-usapan natin yung biyaya ng Lord, no? Ito yung mga bagay na hindi natin deserving pero binigay sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? So, by trusting the shepherd's provision, okay? Sabi nga natin, we can only know through satisfaction, through trusting the shepherd's provision for us. We can only know through satisfaction, through trusting in the shepherd's provision for us. Sino ba ang ating shepherd? Ano ba siya? Una, shepherd knows and cares. In John chapter 3 verse 35, tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan. Kaya kung may tumatawag sa inyo, sa inyong pangalan, palapit sa Panginoon, pakunig sa Lord, ibig sabihin, kilala ka pa ni Lord. Ngayon, pag wala nang tumatawag sa itin, nung taka ka ba't hinahayaan na ako? Wala na yata nangungulit sa akin. Ay, doon ka mag-worry. Baka pinamigay ka na ng mentor mo sa demonyo. Ay, di ba? Baka pinamigay ka na. Parang binitawan ka na. Ang tigas ng ulo to. Sasawa na ako. Pagpag ko na yung alikabok sa paa ko. Pero hanggat ikaw ay kinukulit ng Lord, palakpakan mo si Lord, mahalin mo si Lord. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan. Kilala ka ng Lord. No, huwag ka magtago, kilala ka ng Lord. No? Pangalawa, shepherd provides. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Binibigay niya ang pangailangan, tinutulungan ako. Sabi doon, hindi ako nagkukulang anuman. Okay? Hindi ako nagkukulang anuman. In Matthew chapter 6, sabi ito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain at isusuot. Amen? Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Diba? At sabi diyan, kaya't huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, isip ka ng isip, no? Pero actually, si Lord, alam na pangangailangan mo. Actually, nawawala pa nga yung blessing ng Lord kasi nawawala tayo na masyado tayo napopokus sa bagay na sarili nating kakayanan. Oh. Sino yung sobrang trabaho, ang ending? Yung nagretiro, nagkasakit, yung inipon niya, napunta lang din sa kanyang panggagamot. Chill lang. Okay lang kumita. Okay lang mangarap. Okay lang abutin. Pero, dapat may time ka pa rin mamahinga. May time ka pa rin silipin yung mahal mo. Kilala mo pa ba yung asawa mo? Kilala mo pa yung mga anak mo? Alam mo pa ba yung mga pinagdadaan ng mga yan? Baka kala mo, ganyan, nakatahimik ka. Yung pala, broken-hearted yan. Hindi yung sasabihin mo lang, lahat ito ginagawa ko para sa inyo. Para sa inyo. Yung word na inyo, yung inyong yun, yung taong yun,
kinabibilangan ng physical, emotional, psychological, spiritual. Dapat lahat na yun matugunan mo, hindi material lang. Ang ganda ng singsing, ganda ng gadget, no? Ang ganda ng mga gamit niya. Pero pangit ang ugali niya kasi hindi na monitor. So, isang parte na ng buhay ng ating pamilya, ng ating anak, tugunan natin. Hindi. Dapat matugunan natin lahat as much as possible. Kasi pag ang bata lumaki sa material na bagay, malamang yan, ang dali mo prostrate yan. Kapag iyan ay nawala na sa bagay, ngaw-ngaw yan. Pero turuan din natin, makita nila ang katotohanan, ang realidad sa buhay. No? So, yan, kakita tayong mga bata, tumatakbo. Okay lang. Ang mahirap, nasa sulok na lang. At least, active yung bata. At least, alam mo yung bata, no? yung katawan niya okay. Ang hirap na nandun sa sulok. Naging dungo. Tayo mga adult ang mag-iintindi sa kanila. Pero wag ka. Yung bata, physical lang, maharot. Baka naman yung tatay, iba ang harot. Daming nag-left the group na naman. Di ba? So, kaya mga natin, ito, maganda kay Lord, no? Alam niyang, inyong amang nasa langit na kailangan niyo ang mga bagay na ito. Kaya yung pagdadala niyo ng mga anak niyo sa church, kahit medyo mahirap, hindi. It's for their own good. At least may pambalanse. Nakakapakinig, nakakanta, magulat kayo mga anak niyo, tumataas ang kamay, sa kwarto. Kasi meron silang nakikita eh. No? So, okay lang. Lalo ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon, ang yaya ng mga bata, gadget eh. Kaiinit ang ulo. Kahit hindi kulot, ang iinit ang ulo. Konting matawag mo lang, galit sa'yo. Bakit? Naistorbo. Di ba? Yung mga nag-ML, yung mga sobrang tutok sa pagano, no? Kaya nga ako sinasabi ko sa mga teacher ng kids zone, no? Pag nasa Sunday, pag worship, pakiko mo na yung cellphone. No. Kasi, para makita nila, itong time na ito, time to worship or time to study the Word of God. No? Eh, minsan, ang tayong mga magulang, para hindi tayo maistorbo sa pag-worship natin, anak, yan cellphone, manahimik ka dyan. Yung anak mo na iwan. Yung anak natin na iwan. Di ba? Huwag mo iwan. Turuan din natin. No? So, nasa sa atin po kasi. You know, ang pinakamasakit na hugot, ano? Sabi na iba, ay hugot sa wallet. Pero ang pinakamatinding hugot, yung wala ka sa Panginoon. Dahil wala ka talagang huhugutin. Amen? So, then, shepherd restores. Ito yung lagi natin binabanggit. Pastor, hindi nahiya po kasi mag-church kasi ako po yung makasalanan. Nung sinabi mo yung word ng makasalanan, bingo! Mas lalo mo kailangan magsimba. Kasi gusto ka ng Lord, i-restore. Sino dito walang kasalanan? Sino po dito walang kasalanan? Ako, nagtaas akong kamay kasi aminado ako. Nagkakasala pa rin ako. Minsan, kapag-isip pa rin ako ng negatibo. Nagkakasala ako. Sino po dito walang kasalanan? Kung tayo po lahat ay makasalanan, dahil yung mga tao makasalanan, welcome sila dito. Yung katabi mo, dati 10 kasalanan yan eh. Ngayon, kalahati na lang. Abangan natin next month. Baka mabawasan pa na isa. Yung iba, taon-taon na, mabawasan isa. O, sige lang, sabi ng Lord. Kung pataon-taon, pa isa-isa, okay lang. At least may nababawas. Ganun kasagaan, Lord eh. Ibig sabihin, hindi tayo nandito para i-condemn ng Lord. Nandito tayo para i-restore ng Lord. Sabi doon, He restores my soul. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. No?
Bibilisan ko lang po, para patapos tayo. The Lord shepherd His people, the Lord restores His people to an upright position after they have been cast down. Cast down due to sin, the sheep fallen into mud and mire. So, yung mga tupa, nahuhulog sa putik yan eh. So, hinahango yan ng shepherd, hinuhugasan, nililinis. And sometimes, kinakailangan gupitin yung makapal na balahibo niya, tinatanggal. Para, siyempre, pag tinanggal yung makapal na balahibo, yung tupa, medyo hindi normal yung pakaramdam niya. Kaya nga tayo, kapag tayo nakukonvict sa kasalanan, hindi normal ang ramdaman natin, medyo masakit eh. Medyo parang hindi tayo komportable. Kasi nga, yung tayo nakukorek, nililinis, may konting uncomfortable, pero ang ending nun, maramdaman mo ang sarap pala ng feeling na makalaya. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang sa'y aking maparangalan. Amen. So, another one, as shepherd guides, ang Diyos ang ating gabay o patnubay. So, yung word na I shall not want in verse 1, this means that He has completely satisfied me. Parang sinabi ng bata, the Lord is my shepherd, He is all I want. Sabi ng bata, ang Diyos ang aking mabuting pastor. Siya ang aking siya ang aking katugunan sa aking mga pangangailangan. So one of the greatest problems in our society today ay yung word na materialism. We have been brainwashed into believing that we must have more and more of all of the time. Kaya nga tayo, binabasag ng Lord, no? Yes, nagkatrabaho tayo, nag-work tayo, pero matuto rin tayo mag-bless. No, looking for somebody to bless, no? Make me a blessing to someone today. Sabi nga doon, Psalm 23 verse 1, notice the phrase, I shall not want. This means that He has completely satisfied me. No? So listen, we have defeated the evil. Magkaiba tayo. We have defeated the evil of communism. Ang problema, we cannot defeat the evil of materialism. Tayo, hindi po tayo nasakop ng mga communism. Na-defeat natin yan. Kaya lang, beware. Baka naman, ang nakakonquer naman sa atin, yung evil of materialism. Nakapokus tayo sa mga bagay. Gusto ko nito, akin to, gusto ko ng ganito. Hindi. Tayo po ay magpa-satisfy sa Panginoon. Sa katunayan, in 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10, sa katunayan may malaking ang pakinabang sa reliyon kung ang tayo marunong masiyahan. Wala tayong dinilang anuman sa libutan at wala rin tayo madadalang anumang pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga naganasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilot sa bitag na masama. At ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, hindi po ang salapi, kundi ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Lahat po tayo kailangan ng salapi. Pero ang sinasabi diyan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong malalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya sa pagtingin natin sa pera, dapat tingnan natin ayon sa Biblia. No? Kapag yung bagay na yan ay naglalayo na sa iyo, sa Diyos, tingnan natin mabuti. Baka hindi yan blessing mula sa Lord. Yan ay paglibang ng diablo para mawala ka sa Lord. The things of this world never satisfy. The things of this world will never satisfy you. Rather, they have a tendency to produce in us an insatiable desire for more. This desire can never be quenched. Imanak, nawala yung anak. Ulitin po, the things of this world will never satisfy you. Rather, they have a tendency to produce in us an insatiable desire for more. This desire can never be quenched. Ito po ang huling iwan ko sa inyo. True satisfaction in life
comes only through our trusting in the care of our shepherd. Only when we can truly say that the Lord is my shepherd, we will ever be able to say, I shall not want. So inaalok ko po sa iyo ang aking shepherd. Nawa, maging shepherd niyo rin. The Lord is my shepherd. Tayo po tayo ng kamay. Natiis sa maikling panahon, mga araw na nasayang, mga araw na puno ng luhang pumapatak, nanghihina na, para bang susuko na. Ngunit nang nagsimulang magtiwala sa'yo at niyakap ang plano mo, ako'y dadapa. Pero iyong itinayo, alay talunan. Pero iyong pinanalo, ako'y nawala. Pero iyong pinunan, naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagtawid. Iligtas, inihahon, inayos mula sa pagkakagapos. Nung kami ang pasabay lamang sa agos, ibinalik, ibinuhos ang pagmamahal. Binigay ang kabuuang pagbawi. Ngunit nagsimulang magtiwala sa'yo at niyakap ang plano mo, ako'y nadapa. Pero iyong itinayo, akala'y talunan. Pero iyong pinanalo, ako'y nawala. Pero iyong pinunan, naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ay nadapa, pero iyong itinayo, ako'y nawala. Pero iyong pinanalo, ako'y nawala. Pero iyong pinunan, naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Ano ngang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin? Manalig kayo na ito ay inyong makakamtan, at ito ay mapapasa inyo. Ano mang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin? Manalig kayo na ito ay iyong makakamtan, at ito ay mapapasa inyo. Mapapasa inyo. Ngunit nang simulang magtiwala sa'yo at niyakap ang plano mo, ako'y nadapa. Pero iyong itinayo, ako'y talunan. Pero iyong pinanalo, ako'y nawala. Pero iyong pinunan, naubos pero iyong pinuno. Puso'y durog, iyong binuo. Tatanggapin ang kabuuang pagbawi. Yes, hallelujah.
natin, Panginoon, na aking mabuting pastor. Hallelujah. Father God, salamat po muli sa panibagong pabaon mo sa amin sa pagpasok sa 2025. Salamat doon sa blessing. Ngayon po, Panginoon, gusto mong ma-establish yung aming relationship sa iyo bilang shepherd at kami ang iyong tupa, Panginoon. Sa mga pagkukulang patawad, Panginoon, sa pagiging matigas sa ulo, pasaway, pero ito po lalong dahilan para lalo po namin kailangan kayo bilang shepherd. Kailangan po namin ng gabay, kailangan po namin ng disiplina, kailangan po namin ng direksyon, kailangan, Panginoon, namin ng pagsaway, kinakailangan, Panginoon, namin ng protection mula sa iyo, Panginoon. Eh Lord, gusto ka po namin maging mabuting pastol. Personal pong magkaroon ng koneksyon o ugnayan sa iyo, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, muli, amin pong tinata sa iyo aming sarili. Kami nawa, Panginoon, ay maging tupa mo at kayo po ay maging mabuti naming pastol. Noon, ngayon, at maging sa panahong pagdarating, Panginoon, permanenteng kayo po ang aming mabuting pastol. Kaya, Panginoon, sa aming pag-alis sa lugar na ito, dala po namin yung assurance, Lord, na sabi mo nga, hindi mo kami pagkukulangin at ikaw ang sasama sa amin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life because of you, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, inyo nga po igawa ng yung blessing sa bawat isa sa aming paglisan sa lugar na ito, papapanandali ang pag-iwahiwalay. Maunin po namin ang iyong pagpapala. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you, our good shepherd. Again, God bless you. We love you. To God be the glory.